Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my Japan Diaries. Today is March 20, 2024, Wednesday, at ito na nga po ang dahilan kung bakit busy ako this past few weeks. Kasal na po kasi kami. Char, joke lang. Joke lang ha, yung mahihina ang hearing comprehension dyan. So today, ang schedule lang aming prenuptial photoshoot. Ang dami nang nagtatanong sa akin kung kailan ba yung kasal, kung saan gaganapin. Actually, wala pa talagang final date, pero probably this coming August. Civil lang muna at gusto ko ay intimate. At sa Pilipinas yun gaganapin kasi gusto ko kasama ko yung pamilya ko at pamilya niya. Pero gamay ra. Pero syempre iba-vlog ko yun, so technically invited din kayo. Mapapanood nyo din. Medyo late nga lang siguro. Medyo malayo-layo pa nga pero meron nang nag-pledge ng sponsorship. Thank you po. Anyway, mga alas 7 pa lang nandito na kami sa bahay ng makeup artist namin na si Miss Runa. May pa Taylor Swift pa habang mini-makeupan, o diba? At kung naghahanap din kayo ng magaling na Filipino makeup artist na based dito sa Japan, kontakin nyo lang po si Runa Chang. Ilalagay ko sa comment section ang kanyang contact details for inquiries. Iba pa rin talaga kasi kapag Filipino yung i-hire nyo, yung gusto nyong makeup, pwede nyong sabihin sa kanya. Dali-dali na nga kaming nagbiyahe kasi 9:30 AM ang schedule namin dito sa Yae Kimono Rental Shop. Nakagawa na din ako ng separate video kung paano ako sinuotan ng damit pero hindi ko pa pala nasabi kung magkano. It really depends sa kung anong klase ng kimono ang rerentahan nyo. Ang pinakamura ay yung regular kimono na nasa 6,800 yen or nasa around 2,500 pesos. Almost ganun din yung sa lalaki. But in my case, ang sinuot ko po ay yung tinatawag na homongi kimono. Ito yung kimono na sinusuot kapag medyo formal event ang pupuntahan nyo. Sa halagang 23,000 yen or nasa around 8,700 pesos. Yung suot naman ni King Kong ang tinatawag na hakama. Medyo formal din siya at nagkakahalagang 19,000 yen or around 7,200 pesos. Ano nga ba yung pinagkaiba nito sa regular kimono? Kung napapansin nyo, mas maganda yung lapat talaga ng kimono sa katawan kapag yung homongi. At high-end na tela na nga yung gamit dito kaya talagang mas maganda siya tingnan. Actually, meron pang mas bongga na furisode ang tawag, yung mas mahaba naman yung sleeves na nagkakahalaga namang 10,000 to 14,000 pesos ang renta. Pang malakasan na yun, talaga namang parang ikaw nang may-ari ng temple na ito. By the way, nandito pala kami sa Sensoji Temple. Isa din talaga to sa mga tourist spot dito sa Tokyo kasi ito ang pinakamatandang temple dito sa Tokyo. Grabe no, nandito na ako sa part na pinapangarap ko lang dati nung bata ako. Tapos, di ko akalaing sa Bisaya ang bagsak ko kasi all my life nasa Luzon lang naman ako bukod dito sa Japan. Tapos dito ko siya na-meet. Kaya kayong mga single dyan sa Pinas, kung nawawalan na kayo ng pag-asa, baka kasi nasa Japan. Isa ako sa mga patunay na dito sa Japan nahanap ang love life, ang true love. And shout out po sa aming videographer at saka photographer na si Sir Ken Shoji at si Sir Jimu. Sila ay mga Pinoy din na Japan-based na videographers at photographers. Meron silang grupo na tinatawag na Bad Shots. Ilagay ko na din sa comment section yung social media nila if ever na maghanap kayo ng mga photographers at videographers dito sa Japan. Sila na yung i-hire nyo kasi hindi ko naman sila i-hire kung hindi ko alam na magagaling yung mga yan. Pamula nga sa planning stage pa lang kung anong gusto kong mangyari, anong gusto kong kalabasan, anong gusto kong layout, saan yung place, anong outfit, ay talaga namang napakadaling kausap. Pero kailangan nyo talagang makipag-communicate sa kanila as early as possible para magtama-tama yung schedule nyo. Especially kapag ka nga ganitong peak season at sakura season, madami silang mga clients. Anyway, our plan was originally sa Kawagoe gaganapin kasi meron doong marerentahan na boat na pwede kami dun habang may sakura. Kaso nga, late ang mga sakura dito sa Japan lahat. Pero buti na lang nahanap namin tong Shiori Park dito sa Tokyo at it was successful. Napakaganda. Di man namin na-achieve yung may pasakay-sakay sa bangka pero at least nakatulog si Jimo. Char. Pero at least naging successful kasi meron pa ring mga sakura. Kasi nga, yun naman talaga ang reason kung bakit maaga ang aming prenuptial photoshoot. Kasi nga, gusto ko merong mga sakura or cherry blossoms. Mga around 4 PM, ibinilik na nga namin yung mga kimono and buti na lang nagpapaiwan din sila ng gamit doon mismo sa rentahan. Magbabayad ka lang ng another 500 At buti na lang, napakababait ng mga tao dun sa Yae Kimono Rental Shop. Doon na din kami nag-change outfit at nag-ayos. Dito na nga muna kami pumunta sa Starbucks para magmerienda. Medyo pa bago-bago nga panahon, may pag-ulan-ulan pa pero buti na lang pag nalabas kami okay naman. Maya-maya nga dumating ang manager ng Bad Shots. Ito po si Resty Bestie na taga Lukban din. Medyo malapit lang sa aking hometown kasi I'm from Candelaria, Quezon at nakakatuwa at meron pang bigay sa amin pang engagement gift. Shout out sa iyo Resty, thank you so much sa pakimkim at meron pa din siyang dalang ibang mga cookies. Galing pa nga siya nito sa kanyang work pero kita nyo naman todo support sa kanyang team.
At syempre, mga naging kaibigan na nga din namin sila kasi sobrang babait nila. Ito namang second layout namin, sadyang pinlano namin na night shoot. At kung napapansin nyo, nandito si Resty at saka ang aming makeup artist para mag-assist sa amin. Grabe talaga yung suporta kapag mga Pinoy, no? Sobrang thankful talaga kami sa kanila kasi iniisip namin kung Japanese yung i-hire namin, hindi kami makakaganyan, hindi kami makakahirit ng baka pwede ganto, baka pwede ganyan. At saka, imagine, pamula kami umaga hanggang alas 10 ng gabi, ganito yung ginagawa namin pero wala silang reklamo. At hindi din kami nahihiyang magaganyan kasi nga feeling namin matagal na namin silang kilala. Hindi na nga ako masyado nakapag-video dito pero buti na lang hawak ni Miss Runa yung cellphone ko kaya nakakakuha siya ng mga shots na ganyan. At ito naman pala yung third layout namin pero konti na lang talaga yung video kaya makita niyo na lang talaga siya sa final output. Medyo gabi na nga kaming natapos at pagod na din ang lahat kaya nag-dinner na kami ng mga around magte-10 na yata. Actually medyo nabitin pa nga kami dyan kaya may part 2 ng photoshoot. At dito na nga kami nag-dinner sa isang isakaya. Grabe yung ilong ni Resty, no, sa sobrang tangos kala mo fake pero totoo yan. Nung mag-cheers na nga kami wala siyang baso kaya nilagyan niya na lang yung kanyang wine glass na bit-bit. Tapos nagulat nga kami dito sa order ni Jmo, mas malaki pa yung repolyo kaysa sa dun sa mismong ulam. Pakambing na tingnan nyo naman, buong buo. By the way, sila pala meron din kanya-kanyang sariling trabaho at itong videography at photography ay kanilang passion. Kaya nga hanga ko sa kanila kasi kahit pagod na sila sa araw-araw na trabaho napupursu pa rin nila yung kanilang passion. Maraming salamat Badshot Production sa inyong team. And if you guys also want to hire them, just look for Badshot Productions. Nandun din si Miss Runa. And ito yung mga samples pa lang nung aming pictures. And waiting pa kami sa video. Diyan tayo, Mite Koreterigato. Bye-bye. See you on my next vlog.